Yan, naka-on na. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Eunice Gopez. Yes po. Ilang taon ka na? How old are you? 13 po. Eunice, I'm gonna ask you a question, biblical comedy logic. Pag logic, pwedeng true story, pwedeng hindi true story, but according to my death experience, ito yung nakita ko sa langit. Ngayon, ang question ito. Eunice, do you know the answer? Where did God come from? Yes or no? No po. Do you wanna know the answer? Yes po. God come from the nature. And God is the nature. Why? Because God created the world and the world is God. Now, for example, the water in the kitchen. You're drinking the water, right? Yes po. And then oxygen. Without oxygen, you will die. Tama? Okay. Yes. What is the water? Is it not nature? Nature po. Yung oxygen galing din sa nature, di ba? Yes po. Okay. And that nature is God. Correct? Agree? Yes po. Okay. And God, what is God? God is the light. Agree? Yes po. Okay, now, God is the one giving the life for everyone, for every mankind, and for every life. All kinds of life. Mapahalaman, mapa-aso, mapa-tao. Animals, all mankind, all human, and all kinds of living things. God is life and God is the one giving the life. Do you agree? Yes po. Okay. If God gives you a life, only God can get that back. That life. No one else. Correct? Correct po. Ngayon, God is the life. Anything belongs to God. God get it back. Do you agree? Yes po. For example, the water in the ocean. And the planet Sun evaporated the water in the ocean because of the hot weather. And then what did God do? He put it back to stay in the clouds, and then the clouds become rain. The reason why God wanted to be rain, so that the water, that the planet Sun, get it up, evaporate up there, and God put it down, put it back to the ocean. Agree? Yes po. Therefore, anything belongs to God. If you get it, God always get it back. Because that water in the ocean is what? Nature? Yes or no? Yes po. And who is the nature? God is the nature po. Oh. And then, God, the ocean belongs to God. That's why anything belongs to God, it get it back. Agree? Yes po. Oh, now you know the answer. Where did God come from? Now, answer me. Where did God come from? Eunice, answer me. I just told you, right? Di ba sinabi ko, where did God come from? Originally, God came from the nature. And what is the nature? For example, water, oxygen. Without oxygen, without water, we will die, right? And what is water? Water is the nature. Oxygen is the nature. Now, that nature belongs to God. Okay, and God is the nature. Now, anything belongs to God,
he always get it back. For example, water in the ocean. I just repeat this twice. The planet sun evaporate the water in the ocean and God put it back as a rain. Correct? Correct? Yes. Okay. Now, after I explain all this, I will ask you again, second time. Where is God come from? Answer me. God came from the nature po. Yes, very good, Eunice. You remember what I said. You will remember that until I go home to Philippines so that you will get something, okay? Okay po. So you know the answer and you're gonna tell that to your classmate, to your younger brother, and to anybody. You know the answer. Mahirap na tanong yan. That is very hard question. Where did God come from? Di ba mahirap? But because you know the answer, because I explained to you, right? Why Auntie Ami? Why Lola? Lola Auntie Ami knows the answer because I died already. I see that in heaven and God give me that answer. I ask God and then God give the answer. Okay? Now you will not be shy to anybody, to your teacher, to your classmate, to any public, that if they ask you, where did God come from? God come from the nature. That's the answer. Why? Because God created the world and the whole world is nature. And that nature is God. Now, God, the definition of God, God is life. Siya ang buhay. He is the one giving the life to everyone human. He is the one giving the life of all kinds of life. Animals, human, the plants and the trees, the birds, anything living things that has a life, all kinds of living things. God is the one giving the life. That's why God is the life. Agree? Agree po. Agree, say agree loud. Agree po. I agree. Okay. Now, a question now. In the beginning, God alone. Correct? God is only, siya lang mag-isa. In the beginning, God by Himself, siya lang ang mag-isa. Okay? Because He's God. Is the whole nature of Himself. Siya ang nature. Now, He was so lonely, He created all the angels. And then, one mess up, it become evil. He wanted to be God. His name is Angel Lucy, but God punished him. He dropped him to hell. He became Lucifer, the king of hell. That was the devil. The devil is the enemy of God. And God is good, but he has an enemy, which is the devil. Completely understand? Yes po. Ngayon, why God is good? He created all the angels and one become devil. And now I have the same question. Why my daddy and my mommy, they are very good, and then all the children of my dad and mom, one of them become very bad. Now, do not be surprised because God in heaven, He created all angels, but God is perfect and good, but still one become a devil. Correct? So, wag kang magtaka for every family. Don't be so surprised for every family because your dad, mommy and dad are very good, but there still be born one of the children become devil evil. Correct? Correct. Let's say there is a parents, one of the kids are raping, killing. Do not be surprised. It is not the fault of the parents. Hindi kasalanan ng parents yun. It is not the parents. It is
it is always every family, they will be born one. They are not be born all angels. In every family, sometimes they will be born one is not angel. Do not expect everybody born angel, correct? Good. Now, if I have a family, I have mommy and daddy, and we are 13 brothers and sister. If one of them is very bad, I am not be surprised because that is what happened to God in heaven. God is perfect. He create all angels perfect. And then one mess up, one become devil. So it will happen to us, every family. Even though our parents are very good, mommy and daddy, they still come out to be born. One of your brothers and sister will be bad. That is expected because God himself is perfect. When he created angel, he become one is the devil. Correct? Now, if so happen you have a brother or you are one or there's one of the member of the family, you came from how many brothers do you have? How many altogether your mommy and daddy children? 3, right? 2. How many boys and how many girls? 2 boys and 1 girl po. Okay, how many total? 3 po. 3. So, mommy and daddy are very good, but you have they born three kids. But if you have one of them is bad, you know already the answer, right? Even God is perfect. He create all angels, but one become evil, become devil, right? So sometimes it will happen to every family. Make sense? Now, if you have one brother is bad, what will you do? Love and forgive? Yes or no? No po. Hindi. That's the wrong answer. If so happen, you are three. Mommy and daddy, they got 3 kids, 1 Eunice and 2 brother, correct? If one is devil, will you love and forgive? Yes po. Why? Because God love and forgive also the devil, right? Now, when I died in a car accident, I see heaven and I see God. God is the light. He doesn't have a human body. I asked God, Lord, why did you not kill the devil until now? Because the devil is originally an angel and then he become very evil. God answered, I never kill not even one of the angel. Even the devil, God didn't want to kill the devil. You know why? He only give punishment. God give only punishment. He punished the devil. He drop him into hell. He become Lucifer, the king of hell. But God never punished even the devil because he is originally angel. When God created all the angel, he never killed all the angel and even the devil. But God only punished the angel to become a snake. Alam mo bang ahas, snake? What is ahas in English? Snake. So God punished the devil into a snake. Yung parang ahas sa Tagalog. In Tagalog, ahas, di ba? Okay. The reason why God punished the devil into a snake when he tempted Adam and Eve to eat the apple in paradise. Have you heard Adam and Eve, the first people on earth? The first Adam and Eve in paradise, the devil followed them in paradise to tempted them to eat the apple. So they committed sin because they eat the apple. And then God punished the devil into a snake. But God never killed the devil forever. And God never killed any one of the angel, even the devil. Now,
Here's the point of view, Eunice. In the beginning, all the angels are with God, correct? And now, one angel, God withdraw one angel. God created another place, we call it paradise. Now God withdraw one angel named Adam. He dropped the angel in paradise. Only one angel. But this angel in heaven, according to what I see when I died in heaven, I am in heaven, all the angels, they don't have a human body. And all the angels are spirit and they are light. They are light. They don't have a human body. They're flying like a twinkle, twinkle little star. Ilaw lang sila. They were light. Now, but the biggest light is God. God is the biggest light like the sun. Do you know the sun and the moon? Yes, po. God is like that. Is like that, like the same the sun, but bigger than the sun, bigger than the moon. But God is light. If you died in heaven, you will never see a human body. You will see only light. That big light is God. So God is the light, correct? Sir. And now He created the smallest light, the heavenly star, the twinkle, twinkle little star. Those twinkle little star are the angels. Do you know that? Ang mga bituin sa langit ay angel pala. Yung pala yung mga angel, yun ang itsura nila sa heaven nung namatay ako. Ilaw ang mga angel, they are light. They don't have a human body. They are the heavenly stars, are one angel each of them. So the biggest light is God and the smallest light are the heavenly star, and they call them one by one, they are all angels. Now that's why the reason God He never killed the devil, He never killed any one of the angels, because they are angel. Only God punished the angel into a snake. They are no longer fly like a light, like a wings. He become a snake. So God punished the angel but never kill. Do you agree? Agree po. Okay. Now, God learned a lesson. He created many angels, million, trillion, billion in the beginning, because God is by Himself lonely. I'm gonna create trillion, billion angels. And then one mess up, he become the devil. And then He dropped the devil into a hell, King Lucifer. Okay, now, and then God learned a lesson. He create a paradise. He withdraw one angel. He drop him to paradise. His name is Adam. Okay? And now Adam is an angel, correct? Now, what do you think what it look like an angel? One angel, he has a left and right wings. Agree? Okay. If you are Eunice, you are wearing the human body. You are with human body. Are you an angel or you are with human body? Angel po. In the beginning you are an angel, but now you are wearing the human body now, right? Right now you are not an angel, you are wearing the human body, right? Now you have left and right, two hands, right? You have two hands, 2 feet. Okay, you have a left hand and right hand. Show me your left hand. Okay, and right hand. Okay. Iwag mong hawakin yung camera, itayo mo lang sa lamesa. Pwede ba yun? Nakasandal dapat. Okay. Okay. How many hands do you have? 2 po. Can you show me the 2 hands? Okay, left and right. We call that left and right hands, right? But they are not. They belong to one human body, correct?
Okay, let's pretend you are an angel now. You have a wings, right? And you don't have a hand, you don't have a human body, right? You only have a wings. Now, you have a left wings and a right wings, correct? And those left and right wings belongs to one angel only. Do you agree? Okay. Now God withdrew one angel from heaven and he bring him down to paradise. His name is Adam. And now Adam, in order to be makita ng mga tao, in order to be seen by the eye, naked eye, our eye, naked eye. Adam, God said, you're gonna wear a human body. There is a dust, lupa. There is a holy land. The paradise is a holy land. There is a lupa, a dust. I'm gonna take a dust. I will make it into a human body. So Adam, you are a wings. You are an angel. You gonna wear the human body so you will become human. So Adam, the angel Adam with the left and right wings wear the human body, which is the human body is made from the dust. And when the human body died, it come back from the dust cemetery. Di ba namamatay tayo, nililibing tayo sa lupa, cemetery? Pero we are originally came from the dust, only the human body. The human body originally come from the dust. You came from the dust, come back from the dust when you died, cemetery. That's the human body. Now Adam is an angel. God said, Adam, you came from heaven, I bring you down to paradise. You are my angel with the left and right wings. The left wings, the right wings, you're gonna wear the human body that I make. And you are not the human body. You only wearing the human body like a tuxedo, like a shoes. You still an angel, originally angel. Now you're gonna wear the human body so you will become a human. But only the right wings. The right wings become human body. Now there is still one more wings, the left, correct? Okay, God saved the other left wings. You know why? Do you know why he saved the other half wings? No po. Because someday Adam will complain he will be lonely. So he gonna make the other wings into a ribs from Adam. Okay, now Adam, the other wings, he wear the human body, become human. The angel become a human, but only half of the wings. And now God visit Adam in paradise. Adam, how are you? God said to Adam, you are now human. Yes, Lord, I am human, but I am lonely. Malungkot daw siya. Lord, God said, Adam, why are you lonely? I come to visit you, so I talk to you. You will not be lonely. I created you, so I am God. I am lonely. I created you, so you will not be lonely. But Lord, I only hear your voice, but I cannot see you. You are God. You are spirit. Give me somebody the same like me with human body. Okay, I agree. God said, go and lay down and sleep. I will take a ribs from you. Tinanggal niya yung ribs niya ni God. God take the ribs of Adam. And that ribs, that is the one, the other wings, the left wings of Adam. So the left wings of Adam become ribs. Correct? And that ribs, God call him Eva. So there is Adam and Eva. Have you heard that story, Adam and Eve in paradise? Okay, now Adam is a wings, but half wings become the dust. Originally become a dust, where the human body came from the dust, and the other wings, God took the ribs from Adam. That is the other wings, and that other wings, it is a ribs, and the name is Eva. Now, completely understand? How many wings? 2 po. What happened to the other wings of Adam? Become a human from the dust, correct? Okay, what happened to the other wings? Become a ribs and become Eva, right? So therefore,
Ang dalawang pakpak ba, ang tawag ba dun mag-asawa o just two wings left and right? Katulad ng kamay, hindi, ang kamay bang dalawa mag-asawa o hindi? Hindi. Left and right lang ang kamay, di ba? Ang pakpak left and right din, di ba? Hindi sila pwedeng mag-asawa, isang-isa lang ang pinanggalingan nila, isang angel lang ang binaba ni Lord sa paradise, di ba? So originally, si Adam galing sa isang pakpak, si Eva galing sa isang pakpak na naging ribs. So bawal silang mag-asawa. Bawal silang mag-sex. Tama? Ngayon, tinukso ng demonyo, binago niya ang Biblia, binago niya yung kwento ng gulo ang demonyo. Oh, Adam, lalaki ka. Oh, Eva, babae ka. Hindi. Ako isang pakpak, sinuot ko lang yung katawan ng human body galing sa likabok, pakpak ako. Sinusuot ko lang yung human body. O ikaw naman Eva ka. Hindi ako babae. Ribs ako, isang pakpak din ako, kalahating pakpak. Sinuot ko lang yung ribs. Kaya tinawagan sila ni God ng Adam and Eve. Adam from the dust and Eva from the ribs. Correct. Completely understand. Natatanda mo, kompleto ba? Naintindihan mo ng mabuti? Marirepeat mo ba yan sa akin? Tama? So, si Adam, kalahating pakpak, nagsuot ng human body galing sa halikabok. Tama? Yung kalahating pakpak ni Adam, kinuha ni God ang ribs niya, yun ang kalahating pakpak. Yung palang kalahating pakpak, ribs yun, tinawagan niyang Eva. Ang pagkaintindi natin pala, si Adam at saka si Eve, pareho silang kalahating pakpak galing sa isang angel. Wala siyang binabang dalawang angel. Isa lang ang binaba niyang angel, Adam. Tinawagan niyang Eva yung isang ribs. So, hindi sila pwedeng mag-asawa. Isa lang silang angel. Nanukso ang demonyo, kayo mag-asawa. Ang Adam may lalaki, ang Eva ay babae. Wrong. Wrong ang devil. Ang angel sa heaven, dahil namatay ako sa heaven, they don't identify male and female. Ang mga angel sa langit, hindi mo sila masusuring babae, lalaki. In heaven, there is no lalaki, babae. In heaven, there is no sex. In heaven, there is no husband and wife. Ang angel sa heaven, pakpak lang sila. Hindi sila pwedeng babae, lalaki. You cannot identify na lalaki, babae sila. Walang babae, lalaki sa heaven. Walang mag-asawa. Walang sex sa heaven. Tama? Klaro ba yun? Clear ba yun? Clear. Opo. Ngayon, kung walang sa heaven, sabi ni God, gumawa siya ng golden rules. Thy will be done. Sabi ni God, ano bang klaseng will yun? Ang will ko, walang sex sa heaven, walang sex sa earth. Thy will be done, that there will be no sex in heaven and there will be no sex on earth. That is my will, sabi ng God. Thy will be done on earth as it is in heaven. Di ba yung when you pray, Our Father? Thy will be done. God said, I am God. My will be done on earth and in heaven. What kind of will? My golden rules. There will be no sex in heaven. There will be no sex on earth. Why? Because they were an angel. Angel are not boy and a girl. They were two wings. I make it only Adam from the dust and ribs. That's the other wings. There is no actually husband and wife. Ang guduan demonyo, sabi niya, babae si Adam, lalaki si Adam, babae si Eva, husband and wife kayo. Let's go eat the apple. And the apple is a sex. Nakuha mo na? Did you get it? Sabi ni God, nagbigay ng golden rules sa paradise. Adam, now you are wearing the human body, but you are the half of the wings. Tama? Ang pagkatapos, sabi ni God, Eva, now you are wearing the human body, but you are originally ribs from Adam. And that ribs is the half of the wings of Adam.
You can never be a husband and wife. You belongs to two wings. You belong to one angel only. Pinoison tayo ng demonyo. Sabi niya, Eva, Adam, lalaki si Adam, si Eva, babae, mag-asawa kayo, tuturuan ko kayo ng sex, yun apple. So, mali yung turo ng demonyo. Tama? Do you enjoy what I am telling story? Never heard, di ba? Parang magandang kwento. Maganda ba yung kwento as of now? Nagugustuhan mo ba? Oh, okay. Now, so ang ribs, ang purpose ni God, ang ribs, maging babae ang human body niya. Hindi yung in between the legs, hindi yung kanyang male female organ, hindi para sa sex yun. Yung ribs na yun, binigyan tayo ng butas sa in between the legs para umihi, at saka parang tawag ni Lord dun sa butas na yun ay entrance door to the earth. So, binigyan tayo ng maraming baby sa loob ng tiyan ni God para lalabas yung baby sa butas na yun. Ang tawag dun, ang mga baby pag lumabas, nag-e-enter sa planet Earth. Butas yun para lumabas yung bata, hindi para sa sex yung butas. Agree ka ba? Kaya sabi ni Lord, walang sex sa heaven, walang sex sa earth. Binutas ko yung katawan ng human body ni Eva dahil yun ribs. Binutas ko yun para lumabas yung baby dun. Ang tawag dun pinto para mag-enter sila sa planet earth. And that is not used for sex. Kaya kasalanan ng sex. Saan nanggaling ang the word sex? Kapag narinig mo yung sex, galing yung kay devil, hindi galing sa heaven, hindi galing kay God. Kanino nang galing yung the word sex? Sa devil. Oh, hindi natin dapat gawin pala yung sex. Ang mga bata pala, lahat ng bata, pinoprogram ni God na may laman na yung tiyan ng nanay mo kagad. Kagaya ng nanay ko, si God, lilagyan na ng maraming baby, 13 sa tiyan ng nanay ko. Hindi sila dapat mag-sex maski sinong mag-asawa. Kahit mag-asawa pa kayo, hindi kayo dapat mag-sex. Kasi nandyan na yung bata, advance na nilagay niya yung mga itlog sa loob ng tiyan mo. Ang nanay ko nanganganak every 2 years, walang doktor, walang hospital. Ang bata, nilagay ni Lord yan parang magic power of the Holy Spirit. Lalabas ang bata maski walang doktor, maski walang hospital. Ginawa ni Lord, God created all the baby. And the baby are not made by sex. Agree ka ba? Agree? Ngayon, the devil, pinoison niya yung ating paniwala. Sabi niya, I made you all. Baby are made by sex. I am the devil. I introduced the sex on earth. Every born baby are made by sex. Baby are mine, said the devil. O siyempre, magagalit si God dahil binabago niya yung Bible. Binabago ng kwento ng demonyo. O ngayon, kumpleto mo bang naintindihan? Ang sex pala kasalanan. Yung in between the legs, hindi yung vagina. Umihihi doon at saka yun ang entrance door para lumabas yung bata. Lumabas yung bata from galing sa heaven, mag-e-enter sa planet Earth. Entrance door yun, hindi para sa sex yun. Complete. Do you agree? Conforme ka ba? Ngayon, si Adam, galing siya sa dust, kabila naman siya kabila ng pakpak yun. Silang dalawa mag-soulmate. Ang ibig sabihin ng soulmate, hindi mag-asawa. Soulmate, magkapares sila ng pakpak. Ang kaliwang pakpak ay si Adam, na galing sa likabok. Ang kaliwang pakpak ay si Eva, na galing sa ribs ni Adam. Hindi sila pwedeng mag-asawa. Bawal ang sex sa heaven, bawal ang sex sa earth. Kaya pala si Lola Ami, ako, si Auntie Ami, virgin ako, hindi ako nag-asawa. Kasi I don't believe in sex because sex coming from the devil. Conforme ka ba? O ngayon, anong reaction mo ngayon? Totoo ba yung mga sinasabi ko? Apo. O kasi, biro mo, ang kabilang pakpak,
Naging Adam, sinuot lang yung human body galing sa alikabok. Yung kabilang pakpak, ribs ni Adam yun. Pakpak din na Adam yun. Dinawagan ni Lord na Eva kasi gagawin, ang God, Eunice, ang God, gagawin niya yung ribs na taga-ulmahan ng baby, yung tiyan ng babae. Puno ng baby sa loob yun. Binigay ni Lord ng advanced future. Magkakaroon ka lang ng gatas sa iyong breast kapag nabuntis ka lang. Pag nabuntis ka, magkakaroon ng gatas kasi yun ang pagkain ng newly born baby. Pero hindi ka magkakaroon ng gatas kung hindi ka buntis. Ang katawan ng babae hindi para sa sex. Para lumabas yung baby dun sa in between the legs, butas yun. Yung butas na yun, entrance door ng the baby come out, entering to the planet Earth. Maganda ba yung kwento ko? Opo. Parang may totoo? Yun ang nakita ko sa heaven. Kaya yun ang kinukwento ko. Pero hindi mo marinig yung kwento ko yan sa Bible o sa school. Tama? Ngayon, maliwanag ba sa iyong isipan, dalawang pakpak yun. Isang angel lang ang binaba. Hindi sila pwedeng mag-asawa kasi yung isang pakpak, sinuot lang yung katawan ng human body galing sa lupa. Yung isang pakpak, tinanggal ni Lord yung kanyang tagyang ribs na tinawagan niyang Eva. Ibig sabihin ng Eva, siya ang taga-hawak ng mga baby sa tiyan niya. Siya ang taga-ulmahan ng baby para lalabas dun sa butas, dun ang entrance door para papasok yung mga angel na pinanganganak sa earth. Kaya yung butas, yung vagina, hindi para sa sex. Para entrance labasan ng baby yun, hindi para sex. Walang gawa ng babying sex. Ikaw, bata pa yung isip mo, 13 years old ka ba? So ngayon, nalaman mo na ngayon kompleto bakit alam mo na ngayon ang truth, ang storya ng sex. Tama? Kaya ako, dalaga, no kiss, no hug, no sex, virgin ako, hindi ako nag-asawa. Tama? Si Lord, bibigyan ka ng advance na maraming baby sa tiyan. Hindi mo kailangan ng asawa kasi ang asawa, walang asawa at walang... Ang tawag sa mommy at daddy, they are a guardian angel, guardian parents. Tingnan mo si Jesus, pinanganak kay Mother Virgin Mary. Tama? Nanganak si Mother Virgin Mary, walang doktor, walang hospital. Tama? Ngayon, si Jesus nung namatay, umakyat sa taas, wala na siyang human body. Ang tawag sa kanya, hindi na si Jesus. God ang tawag sa kanya. Lord, ano pong pangalan nyo? I am who I am. Wala siyang ginagamit na pangalan. Gagamitin mo lang yung mga pangalan na Amelia, Eunice, Pedro, Rosa kapag suot mo yung human body. Si God the Father in heaven bumaba sa earth, nagsuot siya ng human body, ang pangalan niya Jesus. Pinanganak kay Mother Virgin Mary, virgin yun. Ngayon, nung namatay Eunice, nung namatay si Jesus, umakyat sa heaven, hindi na siya human body. Hindi rin ginamit ang pangalan niya Jesus. Ang pangalan niya, what is your name? Where is God? I am God. What is your name? I am who I am. Hindi siya gumagamit ng Jesus doon kasi wala siyang human body. Gagamitin lang ng Jesus kapag nasa baba siya sa earth, kapag suot niya yung human body that made of dust. Napakaganda ng kwento, hindi mo maririnig yan kahit kanino, tama? At timing ka, sa musmus mong kaisipan na yan, at least, habang bata ka, hindi ka nang matutukso sa sex, tama? Alam mo na ngayon, umiwas sa sex, at hindi ka na makikipag-hug and kiss at saka sex kasi bibigyan ka ng anak ni Lord at bibigyan ka ng magiging partner mo, katulad ng pag-boyfriend mo, asawa mo, considered yung soulmate. Pero, porke mag-asawa kayo, hindi kayo dapat mag-sex. Bibigyan ka rin kayo ng anak ni Lord, pero huwag kayo mag-sex kahit na mag-asawa kayo.
Yun ang ituturo mo sa magiging boyfriend mo o magiging asawa mo. Wala kayong sex, magkakaanak din kayo dahil kay Lord, advanced future, alam niya, bibigyan niya kayong anak. O, ngayon, Eunice, alimbawa, narinig mo yung kwentong si Noah, bumaha ang mundo, 40 days ulan, namatay lahat ng mga tao kasi baha ang buong mundo. Ang ginawa ni Lord, Noah, gumawa ka ng barkong malaki, babaha, 40 days rain. O, di ba? May anak siyang 4 na lalaki, 4 na babae. Patay lahat ang mga tao sa mundo. Paano sila dumami? Magkapatid yun, pwede ba yung magkasawa? Hindi rin. Walang gawang sex sa mga tao hanggang ngayon. Yun ang true story. Yun ang nakita ko nung namatay ako. Oh, approve ba sa'yo? Do you agree of what I am telling? Maganda ba yung kwento ko? Matatanda mo ba yan hanggang mamatay ako, hanggang mamatay ka, ituturo mo yan sa mga tao. Ngayon natatandaan mo, pag uwi ko, malaking reward mo sa akin. Okay? Ngayon, halimbawa, biblical logic, komedyante ako sa YouTube. Tanong kita, ikaw isang angel ngayon, Eunice, sabi ni Lord sa'yo. Sabi ni God, Angel Eunice, bumaba ka sa earth. Gamitin mo yung pakpak mo, hindi ka pwedeng gumamit ng eroplano. Kasi wala kang human body, angel ka, di ba? O ngayon, tanong, question, how many days did you travel with your wings only, not by airplane? Eunice, you come from heaven. You come from heaven, God said, Angel Eunice, bumaba ka nga sa earth, sabi ni God. Gamitin mo yung pakpak mo, do not use airplane because you don't have a human body, you are a wings. Now, question, logic. Eunice, if you come from heaven, come down to the planet earth with your wings, how many days did you travel? What is the answer? I do not know. Make a guess. Guessing. Manghula ka. 1 minute po. 1 minute, wrong answer. Do you wanna know the answer? 9 months. 9 months an answer. Bakit ka mo? You wanna know why? Why po? Kasi hindi pumayag si Lord na lilipad ka ng pakpak, baka papatayin ka ng demonyo at mapapagod ka, matagal ang biyahe, 9 months. Ang nag-decide ang God, itinago ka na lang yung 9 months sa loob ng tiyan ng pregnant mother. So God, iniligay niya yung mga 9 months baby sa pregnant mother para hindi ka papatayin ng demonyo. Tinago ka sa loob ng tiyan para safe ka. Kaya we are, and your mother is your airplane. Ang nanay, hindi sila nanay, sila ang airplane. Ang nanay at tatay natin, hindi sila parents, sila ang guardian angel natin. Silang pinakamalaking guardian angel. Binigyan sila ng maraming anak, silang mag-guide sa mga every children. Sila guardian parents. Wala talagang mommy, daddy, walang mag-asawa. Hindi sila parents, sila ang guardian angel. So lahat ng pinapanganak ng ribs ng Eva, siyang magiging guardian angel. Ganun pala yun. Walang tatay. Akala ng tatay nanay, ginawa nila yung anak nila dahil nag-asawa, nag-sex sila, nabuntis. Hindi. Mali yun. Turo ng demonyo yun. So ngayon, Eunice, if you are an angel from heaven, come down to the planet Earth, how many days did you travel? 9 months. Good. Why? Because your mother is your airplane, right? And then God kept you 9 months in the pregnant mother para hindi ka papatayin ng demonyo sa kakalipad mo. Madilim doon, mahaba ang biyahe, mapapagod ka. So God decided to keep every born baby inside the pregnant mother. Tinago ni Lord yung mga baby sa loob ng tiyan, hindi sila gawa ng sex. Tama? And ngayon, and that human body na 9 months, bumaba ka, di ba? May wings ka na ngayon. Sabi ni God, Angel Eunice, pumasok ka dun sa 9 months sa pregnant mother. Ikaw yung angel. Pasukin mo yung human body. Susuotin mo yun para maging tao ka. But you are not the human body. You are an angel. Susuotin mo lang yun parang sapatos o damit. Pero pag namatay yung baby, hindi ikaw ang namatay. Babalik ka rin sa original na angel ka.
Pag namatay ang baby, sinong namatay? Yung baby o yung angel? Yung baby po. Wow, kasi yung baby galing sa halikabok yun, babalik sa halikabok. Ikaw galing ka sa heaven, pakpak ka, babalik ka sa heaven pag namatay ka. Tama? So, hindi ka gawa ng sex. Tama? Klaro ba yung explanation ko? Hindi gawa ng sex ang mga baby-born baby. Wancho, wag kang mag-interrupt. Alisin mo yan, naka-estorbo. Ngayon, sabi niya, Angel Eunice, baba ka sa heaven, suot mo yung human body. 9 months. Sinuot mo. Ngayon, mabait ka. Sinuot mo yung human body, sabi ni Lord sa'yo. Eunice, pwede ka nang ipanganak, lumabas ka na dun sa butas na ginawa ko. Pinanganak ka, saan ka lumabas? Saan ka lumabas nung pinanganak ka? In between the legs of a mother, di ba? Anong tawag dun? Butas, di ba? Hindi siya vagina, hindi siya para sa sex. Labasan ng baby yun, okay? That is the entrance door to the earth. Saan ka nag-enter? Ano ang entrance door? Baby, lumabas ka na, sabi niya sa'yo. Eunice, isa kang angel, sinuot mo yung 9 months pregnant mother. Kasi ang airplane mo, si mama. Nasa loob ka ng tiyan ni mama. Sinuot mo, isa kang angel, sinuot mo yung baby. Pwede ka nang lumabas, sabi ni God. Pinanganak ka na, you were born. Saan ka lumabas? Sa butas. In between the legs of a mother, what we call entrance door. Hindi siya vagina. Okay? Ngayon, tuwing iinom ka, dun lang ang lalabas ang tubig, iihi. Pero hindi pwedeng sex yun. Hindi pwedeng gamitin yung butas na yun sa sex. Bawal ang sex sa heaven and on earth. That is the will of God. Now, pag nakipag-sex ka, that is your own will. Magiging ahas ka, paparusahan ka ni Lord. Hindi ka papatayin dahil angel ka. He never killed all the angel, but God give punishment to all angel. They will become snake kapag naniwala ka that butas is gamitin sa sex. Hindi mo gagamitin yun sa sex. Di ba napakatimbang ng natutunan mo sa akin, di ba? Ang part ng katawan mo galing sa halikabok yan, hindi yan para sa sex. May purpose si Lord yan. So, ang sabi ni Lord, Eunice, pwede ka nang lumabas, pwede ka nang ipanganak. Lumabas ka yan. Now, question, logic. Eunice, if you were born today, right now, lumabas ka na sa butas, pinanganak ka. Question, logic. How old are you if you were born today? 1 po. One what? 1 minute, 1 second, 1 day, 1 month, 1 year. Anong sagot ng 1? Specify. 1 years old po. Wrong. If you just born right now, how old are you? 1 second po. Wrong. 1 day wrong. 1 year wrong. Alam mo kung anong answer? 1 day old plus 9 months. Kasama yung 9 months kasi buhay ka pa sa loob ng tiyan. Di ba 9 months ka tinago ni Lord doon? Ipinanganak ka 1 day old plus 9 months pala. Tama? Pero ano sinasabi natin? 1 day old, 1 day old. Di ba? Mali yung 1 day old. Kailangan pala 1 day old plus 9 months kasi buhay ka dun sa loob ng 9 months. Di ba? Anong sagot? Dapat 1 day old plus 9 months. Alam mo bakit 1 day old lang ang alam ng mga tao sa mundo? Alam mo? Tinago ng demonyo yung 9 months para hindi mo mahalata na ikaw pala ay tinago ka ni Lord sa 9 months, galing ka sa halikabok. Human body lang yung galing sa halikabok. You came from the dust, come back from the dust when you died, cemetery. Pero ikaw isang angel ka, sinuot mo lang yung human body na galing sa halikabok. Kaya when you born, you are 1 day old ang alam mo. Ang tamang sagot, 1 day old plus 9 months, kasi binura ni devil yung 9 months para hindi ka makahalata. Ang sinasabi ni devil, nagsisinungaling, ikaw mommy and daddy, nag-asawa, ikaw gawa ng sex. Kaya nabundis ang nanay mo kasi nagawa ka ng sex. Kaya 1 day old ka lang. No, wrong answer. Hindi ako gawa ng sex. Sinuot ko lang yung halikabok na human body. Kaya pag pinanganak ako, 1 day old plus 9 months. Binura ng devil yung 9 months para maniwala ka na ikaw ay gawa ka ng sex.
Hindi nabuntis ang nanay mo dahil nagsiping siya sa tatay mo, nag-sex sila. Hindi ka gawa ng sex. Sinuot mo lang yung 9 months, gawa ni Lord yun. Galing sa alikabok, human body. Isa kang angel, sinuot mo lang yung 9 months. Kaya 1 day old plus 9 months. Tama? Tingnan mo yung kalokohan ng demonyo, tinago yung 9 months para maniwala ka, gawa ka ng sex. Tama? Hindi ka pala gawa ng sex. Pinasuot lang sa'yo yung Lord. Yung 9 months na nandun sa tiyan, lumipad ka galing sa langit na may pakpak. O ngayon, natatanda mo yung tanong, if you are an angel from heaven, come down to the planet Earth, how many days did you travel? 9 months and 1 day po. Hindi, isa kang pakpak sa langit, bumaba ka. How many days did you travel from heaven to the earth with your wings only? Because your mother is your airplane. How many days did you travel? 9 months po. Good answer, 9 months. Now, if you come out now, you will be born now. If you just born now, how old are you? 9 months and 1 day po. Yun! Galing mo! Alam mo yung tamang exact na sagot. Pag lumipad ka sa langit, hindi ka makakalipad. Your mother is your airplane. So, ang sagot, how many days did you travel from heaven with your wings? 9 months. Now, kapag pinanganak ka na, how old are you? 1 day and plus 9 months. Napakagaling mo, di ba? Tanda mo yung sagot na yan. Pagbalik ko, alam mo na, hindi mo nakakalimutan yung forever, di ba? Hindi po. O yan. O ngayon, ang tanong, di 1 day and 9 months ka. O ngayon, pinanganak ka na ngayon, newly born ka. Bigla ka na ngayon lumaki. Naging lola ka na, tumanda ka na, di ba? Namatay ka na ngayon dahil matanda ka na, di ba? Ngayon, sinong namatay? Yung angel o yung human body sinuot mo lang? Yung human body po. Okay. Ngayon, babalik ka sa pakpak, di ba? Depende. Babalik kang maging angel na pakpak kung mabait ka. Kapag hindi ka mabait, bibigyan ka ng pakpak ni Lord. What kind of wings? Kung hindi ka mabait, hindi ka niya bibigyan ng pakpak ng angel, pero bibigyan ka pa rin ng pakpak. Ano kayang klaseng pakpak ang ibibigay sa'yo? What kind of wings he gonna give you if you're bad? Yung from the devil po. Devil wings, wrong answer. Black wing, wrong answer. Red wing, wrong answer. Do you wanna know the answer? Bibigyan ka ng pakpak ni Lord ka kasi bad ka. Bibigyan ka niyang, what kind of wings? Chicken wings from El Polo Loco. Bakit hindi ka tumawa? Pag salbahe pala ang angel, hindi ka na bibigyan ng pakpak ng angel. Bibigyan ka niya ng chicken wings from El Polo Loco. Kasi komedyante ako sa YouTube eh. Hinahaluan ko ng komedyante. Ngayon, namatay ka, lola ka. Kapag good angel ka, bibigyan ka ng angel wings ulit ni Lord. Kasi good ka eh, di ba? Pero kung bad ka, hindi ka bibigyan ng angel wings. Ano kasi ang bibigay sa'yo? What kind of wings if you are bad? Anong bibigay ni Lord? Chicken wings. Hindi, kailangan may kadugtong from where? From El Polo Loco, di ba? Sabi mo, chicken wings from El Polo Loco. Kasi nagkukomedyante ka na eh, di ba? Okay. Kung mabait ka, God will give you angel wings. If you are bad, what kind of wings God will give you? What kind of wings kapag bad ka? Tell me. Chicken wings from Polo. From El Polo Loco. Ulitin mo. What kind of wings God will give you? Chicken wings from El Polo. Yun, ang dapat mong sabihin, kompleto, para nakakatawa kasi komedyante ka eh, di ba? Chicken wings from El Polo Loco, kompleto yun ha? Okay, ulitin ko. If you are grandma and you will die, and you are a good grandma, God will give you angel wings. Kasi you are good, right? What if you are bad? God will not give you angel wings. What kind of wings then God will give you? Give me the answer. What kind of wings if you are bad? Chicken wings from El Polo. Good! Ang galing niyang sumagot. Nakatatlo ka na, no? Di ba? Alam mo na yung perfect answer, ha?
tatlong question na nasagot mo. Yung 9 months lumipad ka, yung pinanganak ka ng 1 day plus 9 months. Ngayon, ang ibibigay sa iyo, chicken wings from El Pololoco. Nakatatlong sagot ka na. Tama? Malapit nang mabuo yung $100. Janice, Eunice daw. Tama? Makakalimutan mo ba yung tanong na yan? Hindi po. O, ngayon, grandma, namatay ka, binigyan ka ng angel wings si Lord, umakyat ka ngayon sa heaven. Tama? Kasi very good ka eh, good angel ka. Iniwan mo na yung human body. Galing sa halikabok yun, hindi mo madadala, mabigat yun eh. Binalik sa iyo ni Lord yung pakpak para naman makaakyat ka dahil walang eroplano. Tama? Eh ngayon, sinundan ka ng demonyo. The devil follow you from heaven. Namatay ka na, sinundan ka pa niyang pupunta sa langit. Even in the hour of death, the devil will tempted you. Maski hanggang sa kamatayan, tutuksoin ka pa rin ng demonyo. So the devil follow you. Anong ginawa ng devil nakarating ka na sa heaven? Alam mo, pagdating mo sa heaven, hahanapin mo yung entrance door of heaven. Tama? Yung gate ng heaven, hahanapin mo, di ba? Di ba? Yung gate ng heaven, hahanapin mo. Tama? At hahanapin mo si God. Tama? God, where are you? I am here, I am wings. Tama? Eh ngayon, ang tukso ng demonyo, nagkunwari ang demonyo na siya ay si Jesus. Kinopya niya yung mukha ni Jesus. So ngayon, pagdating mo sa heaven, makakakita ka ng dalawang Jesus, isang tunay at isang fake. Yung isa hindi totoo, demonyo yun, nagmaskara lang ng Jesus yun. Yung isa totoong Jesus. Nagpakita ang demonyo ng dalawang gate ng heaven. At dalawang Jesus, sabi ng demonyo, dito ka papasok, ako ang God. Ginawa kita sa sex. Dito ka, heaven ito. Heaven is mine, earth is mine, sex is mine, sabi ng demonyo. Dito ka, ako ang God. Tignan mo, kamukha ako si Jesus. Ako si Jesus. Huwag kang pumunta doon na ang Jesus din yun, pero nakita mo magkamukha sila. Paano mo malalaman ang totoong Jesus? Meron ka bang idea? Do you wanna know? May butas siya sa kamay, yung totoong Jesus, kasi pinako sa krus, di ba? Tama? Hindi kita marinig. Opo. Lakasan mo yung boses mo. May butas ang kamay yung totoong Jesus kasi pinako sa krus, tama? Opo. Ang tanong, 4 na pako o 3 pako ang ginamit? Ha? 3 po. Hindi, mali yun. Wrong answer. 4 na pako kasi pinako yung paa maghiwalay. Ilan ang pako ang ginamit? 4 po. Okay, why? Why 4 nails? Because Magkaiwalay po nung pinako po. ang ano nang magkahiwalay? Yung fit I-clear mo yung answer mo. How many nail Jesus, when he died on the cross, how many nail? 4 po. Why 4? Explain. Magkaiwalay pong pinako po yung fit. The feet are nailed separate, di ba? Okay, and then one each hand, tama? Yun ang tunay na Jesus. Ano? Hindi ka na maliligaw ngayon sa heaven, tama? Ngayon, bakit kaya 4 ang pako? Alam mo bakit ginawa ni Lord 4? Ano ang triangle? Ilang corner ang triangle? 4 po. Hindi, yung triangle ilang sulok? Hindi, ang triangle, di ba nung grade 1 ka, nag-drawing ka ng circle, triangle, and square, tama? How many corner ang triangle? Ilang sulok ang triangulo? 3 po. 3. Pero kung kwadrado, kung square, how many corner? 4 po. Ang ibig sabihin ng 4 corner, ang ibig sabihin ng kwadrado ay pinto ng langit, gate ng heaven. Kaya pala 4 ang pako. The reason why 4 nail, kwadrado yun. Diba ang gate kwadrado, ang pinto kwadrado, 4 na sulok? Kaya 4 ang pako. Nung namatay si Jesus sa pako, sabi niya, mission accomplished. Pinatawad ko na lahat ng mga tao kung magsabi ng sorry.
Kasi nabuksan ko yung langit dahil yung 4 na pako, dahil tinubos ko sila sa pagkamatay ko, nagdanak ako ng dugo, nakagawa ako ngayon ng 4 na pako, 4 na corner, pinto ng langit ay nagbukas. Wow. Ngayon, yung 3 pako, yun ang fake na Jesus. Di ba sa simbahan, makikita mo puro 3 pako. Ang totoong Jesus, yung 4 na pako. Yung may butas. Titignan mo yung butas ng paa, may butas pareho. Yung kabila, yung demonyo, wala pala siyang butas yung isang paa. Ang ginawa niya, tinakpan niya dun sa isang paa, pinatong niya ng ganun, o magpatong ng ganun. Ipatong mo nga yung kamay mo, pakita mo sa akin. Oh, yan, pinatong niya ganyan yung paa ng fake na demonyo, yung fake na Jesus, tinakpan niya yung paa niya. Yung isa, tinakpan niya yung paa para hindi mo mahalata, wala pala siyang butas. Kasi hindi alam ng demonyo, 4 pala yung 4 pala yung pako. Nakita din ng demonyo dun, oh, sa heaven. Ay, 2 butas ni Jesus, oh. Ako pala, isa lang. Baka mahalata ni Eunice na ako yung fake Jesus. So, tatago ko na lang yung isang paa ko, walang butas. Ayun ang fake Jesus. O ngayon, hindi ka na maliligaw. Alam mo na yung totoong Jesus. Tama? Ngayon, pagpasok mo, pumasok ka sa heaven, Janice, di ba? Eunice? Hinahanap mo, sino hahanapin mo muna? Si Jesus po. Hindi niya pangalan ng Jesus. God doon, God. God, where are you? Nung namatay ako, God, where are you? Tama? Hindi mo siyang makikita doon dahil wala siyang human body. Ano kaya itsura niya? What do you know? Light po. O yun, siya ay ilaw. Correct! Siya the biggest light. Eh ngayon, welcome home my dear child Janice. You have wings. Nakabalik ka sa pakpak mo. Ngayon, tatanggalin ko yung pakpak mo, bibigyan kita ng reward. Bakit niya tatanggalin ng pakpak mo? Anong gagawin niya sa'yo? Gagawin kanyang Hey, Rancho, get away. Oh, Eunice. Pumasok ka sa heaven, nakita mo si God, biggest light. Tama? Ngayon, ikaw, isa kang angel, tatanggalin niya yung pakpak mo. Bakit? Rancho, get away. Okay, now, Eunice, isa kang angel, tatanggalin ang pakpak mo ni God. Gagawin kanyang ilaw. What kind of ilaw? Angel po. Hindi. Tatanggalin niya yung pakpak mo, gagawin kanyang ilaw. Ang ilaw na klase ikaw ay magiging heavenly star ka, yung twinkle, twinkle, little star. Ang mga bituin sa langit ay mga angel yan. Pagdating mo sa heaven, tatanggalin ng pakpak mo ni Lord, gagawin kanyang heavenly star. They are the smallest light, the biggest light is God. Yun ang itsura sa heaven. Yung, di ba, yung bituin sa langit, tumatay yung bituin, bulalakaw, di ba? At lumilipad din ang bituin, lumalakad, lumilipad ang mga bituin sa langit. Tayo ay magiging bituin sa langit, puro ilaw doon, walang human body. Nawala na rin yung pakpak dahil wala nang devil sa heaven. Hindi ka na makikipag-away sa demonyo, walang devil sa heaven. Kaya tatanggalin yung pakpak, magiging ilaw ka rin na bituin sa langit. You are the smallest light, the biggest light is God. End of the story. Nagustuhan mo ba? Opo. Pag tinanggal ang pakpak mo sa heaven, anong magiging ikaw? Bakit tinanggal ang pakpak mo? Anong gagawin sa ni Lord? Heavenly star po. Gagawin kang ilaw na heavenly star. Kompleto, gagawin ka ng ilaw na ang tawag heavenly star. Kailangan kompleto yung answer. Kapag dumating ka sa langit, isa kang pakpak, tatanggalin ni Jesus ang pakpak mo. Anong gagawin sa'yo pag tinanggalin pakpak mo? Anong magiging ka? Ilaw po na pangalang heavenly star. Yung mga twinkle, magiging bituin ka. Lahat ng bituin sa langit ay mga angel yun. Isa doon magiging iyo. Kasi you are good, you have wings. Tama? Ano itsura naman ni God? Siya the biggest light. Tama? O ngayon, tinanong ko si Lord, Lord, where is heaven? Ituro mo nga yung kamay mo ng ganyan sa taas.
Nung namatay ako, God, where is heaven? Up there. Lord, where is hell? Down there. Saan po yung down? Below. Ang impyerno, nasaan po? Below the earth. Saan po doon yung impyerno? Nasa ilalim ng volcano, yung lava, yung pala ang impyerno. Okay, Janice, where is heaven? Up. Say up. Where is hell? Down the volcano, down below, right? O in between, kanya mo yung kamay mo, in between. What is the in between? The purgatory. Where is purgatory? The planet Earth is the purgatory. Alam mo ba bakit purgatorio ang planet Earth? Bakit po? Wala siyang ilaw, wala siyang sariling ilaw. Nagkakaroon lang ilaw ang planet Earth because of the sun daylight and the moon night light at saka yung kidlat kuryente. O, di ba madilim ang Earth kung walang sun and moon at saka lightning? Tama? Opo. Kaya, ang tawag dyan sa planet Earth ay purgatory. Tama? Opo. Purgatory kasi wala siyang sariling ilaw, madilim. Pag tinanggal ni Lord ang the sun, the moon, and the lightning, wala, madilim tayo para tayong bulag. So, anong tawag sa planet Earth? Purgatory po. Kasi madilim. Tama? Nasaan ang heaven? Up po. Nasaan ang hell? Below po. Below. Saan doon? Sa ilalim ng volcano. Opo. Kailangan sagutin mo, lalim ng volcano kompleto. Saan ang hell? Below the earth, under the volcano. Saan ang hell? Where is hell? Below the earth and under the volcano po. Correct. Where is heaven? Up po. Where is purgatory? In between. In between up and down, in between is purgatory, which is the planet Earth. Where is purgatory? In between up and down, in between is the purgatory. Tama? Nasaan ang paradise? Nasa taas din, di ba? Paano ka makakapunta ng paradise? If you sleep on bed, you have a dream. If you are dreaming, you have a different story. That's paradise. Pag natutulog pala tayo sa bed, naglalakbay tayo sa paradise. Ngayon, lahat ng tao dito sa earth, pag namamatay, hindi sila pwedeng dumiretso sa heaven. Bakit? Kasi ang God lang nandun, siya holy, perfect. Pag namatay ang mga tao, makasalanan, hindi ka pwedeng umakyat sa heaven dahil makasalanan ka. Dumiretso ka sa paradise. Ang paradise, doon tayo ipipilter ni Lord hanggang maging mabait tayo, hanggang He will become good. Nandun lahat ang mga namatay natin nanay. Yung nanay mo nandun sa paradise. Ngayon, ang nanay mo, pwede siyang pumasok sa panaginip mo. Totoo yun. They can come to your dream because they are in paradise. Now, ikaw naman, once you sleep on your bed, you can come to paradise and then you will have a dream about your nanay. Alam mo, napanaginipan ko yung nanay ko nung naparalyze ako. Nanaginip ako, minamassage yung pa ako, nakalakad ako. Paralitiko ako, nakalakad ako. Totoo pala yung panaginip. Kasi yung mga namamatay parang nanay natin, nakakagamot sila, nakakatulong. Makakapagbisita sa iyo sa panaginip. Pag nananaginip ka, that's the paradise. Kaya tuwing matutulog ako, nagkukwento. Kapag nagkwento kang, ang panaginip mo nakakatakot, ang nagkukwento ang demonyo. Pag ang panaginip mo maganda, ang nagkukwento ang God. Tapos makakasama mo yung nanay mo, ang nanay mo nasa paradise nung namatay, dumiretso siya doon hanggang magbagong buhay niya doon hanggang pag nagbago ng buhay niya doon sa paradise, naging mabait na siya, pwede na siyang umakyat sa heaven. Pero pag biglang kamatayan, diretso muna mga tao doon sa paradise hanggang sa babaguhin tayo ni Lord doon. O alam mo na ngayon, where is your mommy? Where's your mommy right now? Nasa paradise po. Kailan siya makakapunta sa'yo? Pag natutulog ka. Sa dream po. Pag nag-dream mo siya, nagkita kayo. At ikaw, pag natutulog ka, pwede ka rin magbisita sa kanya sa paradise. Kaya ako, pag natutulog ako, napanaginipan ko yung kapatid kong namatay, napanaginipan ko yung nanay kong namatay. Totoo yun. Pwede kayong makipagsama-sama sa panaginip. Tapos, paggising mo, biglang bukas ang mata mo, panaginip lang pala yung kamo, di ba? Oh.
Oh, napakaganda ng kwento ko sa'yo. Maganda? Opo. Okay. Where is heaven? Up there. Where is hell? Down below the volcano. Where is purgatory? In between up and down the earth because it's totally dark. Where is paradise? Turo mo yung dream. Sa dream po. Makakapag-travel ka sa paradise and they can travel to your dream. Ang paradise ay nasa panaginip natin. So you know everything where they are, di ba? Everything I tell you is I see that when I died. Oh, ngayon, maganda ba yung mga kwento? Opo. Originally angel tayo. Tama? Biro mo, from angel bumaba ka, alam mo sagot 9 months because your mother is your airplane. Nung ipinanganak ka, hindi pala vagina yung butas, entrance door to the earth. Tama? Not for sex because we are not made by sex. Tama? Tama. Ngayon, lumaki ka. Kung good ka, chicken wings. Kung bad ka, chicken wings from El Pololoco. Kung good ka, magiging pakpak ka. Tama? Kapag umakit ka sa langit, tutuksoin ka ng demonyo, ilan ang pako ang totoong Jesus? Kasi dalawa fake Jesus dun eh. Ilan pako ang totoong Jesus? 4 po. Opo, okay. Bakit 4? Kasi simbolo ng square, door, heaven. Heaven, tama? O, pagkatapos, pag sa heaven, tatanggalin ng pakpak. Bakit? Gagawin ka ni Jesus ng... Ilaw po. Heavenly star. Yan! At bakit naman, sino naman ang biggest light? Si God po. Okay, ngayon, bakit dalawa ang tenga? Alam mo, bakit dalawa tenga? Dalawang mata, dalawang butas ng ilong, dalawang kamay, dalawang paa? Bakit dalawa ang tenga? Gusto mo malaman? Opo. Binulong sa iyo ang isang tenga, God whisper to your isang tenga, I will give your name Eunice, Amelia, Rosa. Ang binulong niya sa kabilang tenga, alam mo anong binulong niya? Bibigyan kita ng boses. So binigyan ka niyang boses. Ngayon, pag namatay ka, hindi niya gagamitin ng pangalan mong Eunice. Sa boses lang kakilala ka ni Lord. Hindi pala gumagamit ng pangalan sa heaven. Pag namatay ang nanay mo, hindi tatawagin ng nanay mo si God ang nanay mong pangalan. Tatawagin niya lahat tayo angel. Hindi siya gumagamit ng Rosa Pedro kasi maraming Amelia, maraming Eunice. O, di ba? Tapos yung mga tao, mag-asawa, mag-iibang apelido. Tama? Walang ginagamit si Lord ng pangalan sa heaven. Gagamitin lang niya ang boses mo lang kakilala ka na. Alimbawa, Eunice, alimbawa, may tumawag sa iyo sa telepono. Ang tatay mo, nanay mo tumawag sa telepono. Tatanungin mo ba yung pangalan nila? Hindi. Dahil kakilala mo yung boses. Tama? O, halimbawa, nag-ring. Tumawag sa iyo yung teacher mo kaklase. Sabi ko sa iyo, ako naman yung machismosa. Eunice, may tumawag sa telepono. Sinong tumawag sa telepono? Boyfriend mo? Hindi. Sinong tumawag? Teacher mo. Hindi mo tinanong ang pangalan? Hindi. Bakit? Boses lang, kilala ko na yung teacher ko, yung uncle ko. Hindi mo na kailangan tatanungin ang pangalan nila dahil alam mo na yung boses lang. Tama? Ganon din si Jesus. Pag namatay ka, hindi gagamitin ang pangalan mo. Kasi maraming Eunice David, Eunice Gopes, Eunice Liwanag. Oh. Hindi pala gagamitin ang pangalan mo. Si Jesus din, hindi niya ginamit ang Jesus niya. Maraming Jesus. Maraming Pedro. Di ba? Ang gagamitin sa iyo ng Lord, kilala ka boses lang. Tama ba? Oh, kaya ang ibig sabihin ng dalawang tenga. Binigyan ka niyang pangalan sa earth, ang pangalan mo Eunice. Yung kabilang tenga, binigyan kang boses para pag umakyat ka ng heaven, hindi niya gagamitin yung pangalan mo, boses lang. Kasi sabi ni God, I am the shepherd, siyang pumapastol sa mga tupa. Kapag ang mga tupa, oh, that's my Eunice. That's my Amelia. That's my Rancho. Boses lang kakilala ka ni Lord. O, maganda rin bang kwento yan? Bakit dalawang tenga? O, bakit dalawang mata? Nung pinanganak ka, newly born ka, sinong nagbukas ng mata? Si Jesus, si God, di ba? Bakit binuksan ng isang mata? O, bubuksan ko yung mata mo, newly born baby. Anong nakita mo? Ala po akong nakikita. Di mo ako nakikita. Hindi po. Pero yung boses po, naririnig ko po yung boses niyo.
kayo po si God. O ako, nakikita mo ako? Hindi po. Ano nakikita mo? Yung breastfeeding po, tsaka hospital, at tsaka doktor. Ay, hindi yun. Anong nakikita mo? Hindi mo ako nakikita, sabi ni God. Hindi po, boses lang po. Anong nakikita mo? Ilaw po. Yun, I am the light. Pagbukas ng mata mo, newly born ka, ang nakikita ng baby, light. Kasi God is the light. Nagpapakilala sa iyo si Lord. Binuksan niya yung mata mo para makilala mo yung light pala, si God. Kaya dalawang mata, binuksan niya nung pinanganak ka. Tama? Ngayon, i-close niya yung isang mata pag namatay ka. You cannot open kasi patay ka na. Si Lord lang nagbubukas ng mata at nagsasara ng mata. Kaya dalawang mata, open and close. Ang mata, sila ang window ng kaluluwa mo. They are the window of your soul. Tama? O bakit dalawa butas ang ilong? Alam mo bakit? When you born, God give you the light. Diba? God is the one giving the light. I-enter into your nose dito sa kabila. Dito. Pag namatay ka, mag-i-exit sa kabila. Entrance and exit of your life. Kaya dalawa butas ng ilong. Tama? Anong purpose ng isang butas? Pumasok yung buhay mo dun, yung Spirit of God. Pag namatay ka, saan lalabas? Sa kabila. Kaya dalawa ang ilong. So alam mo na, dalawang mata, dalawang tenga, dalawang ilong. Tama? O ngayon, bakit dalawang kamay? Bakit may 10 daliri sa kamay tsaka sa paa? Mayroon ding 10 fingers on your hand and your feet. Alam mo ba bakit? Bakit po? Simbolo ng 10 commandments yun. 10 commandments, huwag pumatay. Thou shall not kill. Huwag magnakaw. Thou shall not steal. Ang 10 fingers ay 10 commandments, simbolo yun. O, tama? O ngayon, bakit kaya isa lang ang brain, isang mouth, isang puso? Bakit hindi dalawa katulad ng dalawang mata, dalawang tenga, dalawang kamay? Bakit isang brain? Why only one brain, one mouth, and one heart? Do you wanna know? Yes po. Kasi ang one brain to have one God to believe. To have faith. One mouth, one God to pray sa mouth. Ang puso, one God to love first. Tama? Isa lang ang God na mamahalin. Hindi pwedeng mahalin yung demonyo. Tama? There's only one God to love. There's only one heart. There's only one brain, one God to believe. There's a one mouth to pray. When you talk to God, talking to God is a prayer. Kaya one brain, one mouth, one heart. O alam mo na ngayon ng piyesa ng katawan mo, every part of the body. Kaya mo nang explain yan sa mga kapatid mo, teacher, bakit dalawa butas ng ilong, bakit dalawa butas ng yung tenga, at saka yung mga daliri mo. Ngayon, ang ibig sabihin na nag-sign of the cross, mag-sign of the cross ka, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, tapos ipakita mo yung 10 daliri mo, dalawa, sabay, taas mo, 10 commandments, mag-amen ka, cross mo ng ganon, amen. Ilagay mo sa ilalim ng baba mo, I will obey the 10 commandments, amen. Hindi, mag-amen ka ng ganun. I will obey the 10 commandments, amen. Yun ang ibig sabihin ng sign of the cross. Ulitin mo. In the name of the Father, The and Son, Son, and the Holy Spirit, 10 commandments, taas mo. I will obey them, amen. Yumuko ka. Yan. Yun ang ibig sabihin ng sign of the cross. Walang nagturo sa'yo yan, di ba? Ulitin mo. Sabihin mo lahat. In the name of the Father, loud, malakas. the Father, the Son, the Holy Spirit, 10 commandments, I will obey. Amen. One more time. Ulitin mo. Matatapos na tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, 10 commandments, I will obey them. Amen. Yes, end of the story. Maganda ba natutunan mo? Ang bilis, 1 hour and 20 minutes. Nalaman mo ang buong kwento ng Bible. Alaman mo ang ibig sabihin ng sign of the cross. Tama? Pwede ka bang maging teacher ngayon? Pag namatay na ako, papalitan mo ko, ikala mo yan sa buong mundo. Pwede mong ituro yan sa kapwa kahit sino, okay? Ngayon, ang mga tao naniniwala sa mga doktor at saka nurse, at saka sa mga
baby are made by sex, gawa ng demonyo yun. Ignore mo lang yun. Na? Sabi mo, ang nagkwento sa'yo, kasi ako namatay na ako, nakita ko yung kwento ko yan, nakita ko sa langit. Kinuwento sa akin ng guardian angel ko. Kaya ikinuwento ko sa'yo, maswerte ka. End of the story, naka 1 hour and 20 minutes. Papatayin ko muna ito. Ipopost ko ito sa YouTube, ha? Yan.